Masayang pagtatanim. Ang nakikita niyo po ay hibla na niyog, ay isang natural na material na nakuha mula sa fibrous layer na pumapalibot sa prutas ng niyog. Nagkataon pong libre ko lamang ito nakuha dito sa tabi ng puno na siyang itinapon ng aking mahal na kapitbahay na nagawa ng upholstery. Ito po ay galing sa mga lumang supa o sinaunang supa na pinare-repair sa kanya. At ito po ang laman. Kaya sabi ko, Kuya, wag mong itatapon, kailangan ko yan. At buti na lang, hindi pa po niya na itatapon na tinilagay niya yan sa ilalim ng puno ng sampalok. At saka namang unti-unting kinukuha dahil mapapakinabangan po natin to sa ating halaman. Sa tunay po, tuwang-tuwa po ako nung makita ko to at ako'y makakalibre ng hibla ng niyog o tinatawag na coco fiber. Ito po'y binibili ko pa. Sako pa po ito kung aking mabili. Kung di ako nagkakamali, halos 200 din po ang presyo noon. Talaga pong biyaya. Ito po'y ginagamit din dun sa mga coco pole at saka po dun sa mga halaman na mas gusto nila ay sila ay laging basa. Kaya pansin niyo po anong tuwa ko dyan. Dahil talagang sabi ko, wow, biyaya. Talagang marami po akong paggagamitan nito. Hindi lamang po dyan, ay talagang sa init ng panahon ngayon, ay biyaya po ito para ma-maintain ang moist o ang pagiging basa ng lupa. Kaya po napakalaking bagay talaga. Sa buhay po, mas maganda talaga ma-appreciate natin yung maliliit na bagay. Nang sa gayon, kung may darating man sa ating malalaking bagay, ay mas lalo natin itong i-appreciate at ipagpapasalamat sa Diyos, di ba po? Kaya, heto na po ang aking mga nakuha. Anong dami, ano po? Siguro may mga 2 sako o kulang 2 sako po ang mga ito. At ito na nga po ang aking pinagamitan. Nilalagay ko na po siya sa aking mga halaman na anthurium. At akin na pong nililinis ang mga nadumihang na paso. Ang tuwa ko nga at para din siyang espongha na pwede siyang panlinis nitong mga clay pot. At talaga nga namang very effective. At yan, nakikita ninyo, ay kuskus di kuskus po ako ay natatanggal ng mabilis. Basta po babasain lamang. At malaking bagay nga po dahil talagang ang aking anthurium, sabi ko, wala nang pinag-igihan at talagang lagi ko napapalitan ng lupa. Ano kaya magandang ilagay? At siya nga po ito nilagay ko. Sabi ko, tingnan ko nga kung effective kayo dito sa hibla ng niyog. At makaraan nga po ng aking paglilinis niyan, ilan din po ang aking napaglagyan at nailipat. Ay talaga pong nakakatuwa at masayang-masaya po ako habang ginagawa ko yan. At sabi ko, nawa naman may pag-igihan na kayo at ito na nga po sana ang solusyon para lalo silang gumanda at manatili nga po ang kanilang mga bulaklak. Ito po yung mga imported anthurium, mga baby na nga lang ho ito. Yung iba po, yung malalaki niya, mga namatay na. Sayang naman nga po at akin pong sinosurvive ang mga natira. Kaya nga po talagang sana nga naman po ay maging epektibo ang aking ginagawang ito. Ang mga halaman ko po talagang ito ay kapag namulaklak ay ang tagal ng buhay. Sa bagay, ang anthurium nga po, ang kanyang bulaklak ay naabot po kung di ako nagkakamali ay hanggang 3 buwan. Para din po siya kasing orchids Kaya dapat ang kanyang mga pataba ay hindi matatapang at tinatawag ng ilan na mga slow release na pataba. O ayan, nabubulol po kasi ako dun kaya medyo bumagal ako Ay, ang dami ko rin pong nagawa ng mga paso o nalinis na paso. At ayan nga po, tingnan ninyo, ito nga po, ay talagang halos wala na rin ugat yung iba. Dahil nga po, walang pagkaigihan na lupa. Ay yung mga kilala ko may mga anthurium din ay talaga namang hindi na rin maintindihan kung paano pag-aalaga ang gagawain. Ay minsan po kasi nasa lugar din o nasa lupang ginagamit. Kaya sabi ko, tingnan nga natin kung effective ka dito sa hibla ng niyog. Ay tingnan nga natin nga naman after ng mga ilang linggo, ilang araw o 1 buwan kung siya ay mananatiling buhay o siya ay magiging healthy. Kung hindi pa rin, ay talagang gagawa pa rin tayo ng paraan para naman siya ay manatiling buhay at ang kanyang mga bulaklak ay mag-bloom uli o mamulaklak uli sila. Talaga kasing napakaganda ng kanilang mga bulaklak.
kung ilan din po ang aking nailipat diyan sa mga paso at nalinis. At malaking bagay po talaga yung hiblang na niyog. At eto po siya, makalipas ang 1 buwan. Buhay siya at nag-adjust. Tanggalin na lang po natin na to yung dahon. Nananatili ang moisture niya. At pagpapala po sa inyong lahat. Magandang araw.